Sa akin ninyo ito ginawa. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukirin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Ang ating Diyos bilang hari ay nagpapakilalang laging kasama ng lahat ng mga nangangailangan. Yaong mga tumutugon na may pagmamahal sa mga nagugutom at nauuhaw, sa mga may sakit at naghihirap, mga bilanggo at mga estranghero ay gagantimpalaan, at ang mga nagpapabaya sa mga nangangailangan ay parurusahan. Nais ipaunawa ni Jesus sa talinghagang ito na ang paghahatol ay hindi nangyayari sa katapusan ng panahon, kundi sa mga ginagawa natin ngayon. Ang talinghaga ng huling paghuhukom ay nagbibigay sa atin ng paraan upang masuri kung gaano talaga kaseryoso ang ating pagsunod para kay Jesus. Ang gamit na panukat ay ang paraan ng ating pagtugon sa harap ng pagdurusa ng tao. Ipinakita ng talinghagang ito kung ano ang mga sanhi ng pagdurusa at hirap ng mga tao. Gutom, uhaw, maging estranghero, hubad o may sakit, o nasa bilangguan, sila ang talagang nangangailangan ng ating tulong. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, inihayag ni Jesus sa kanyang pangangaral ang huling pag-uukom sa huling araw. Kung magkagayon, mahahayag sa liwanag ang ugali ng bawat isa at ang lihim ng mga puso. Hahatulan ang di pagsampalatayang makasalanan na nagpapawalang bisa sa grasyang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pakikitungo sa kapwa, mahahayag ang pagtanggap o pagtanggi ng grasya at ng pag-ibig ng Diyos. Sa huling araw, sasabihin ni Jesus, "Ang ginawa ninyo sa isa sa mga maliliit na kapatid ko ay ginawa ninyo sa akin." Si Kristo ay Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ang buong karapatang hatulan ang mga gawa at mga isip ng mga tao ay kay Kristo bilang manunubos ng sanlibutan. Natamo ang ganitong karapatan sa pamamagitan ng krus. Ipinagkaloob din ng Ama
sa anak ang buong paghuhukom. Sa makatuwid, ang anak ay di naparito upang humatol, kundi iligtas at bigyan ng buhay ang mayroon nito. Ang pagtanggi sa biyaya sa buhay nito ang siyang hahatol sa bawat isa. Gagantimpalaan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa at maaaring kasama na rito ang parusang walang hanggan kung tatanggihan ang espiritu ng pag-ibig. Ipinakikita ng Ebanghelyo ngayon na sa katapusan ng panahon, ang Diyos bilang Hari ay hahatulan ang lahat ayon sa ginawa natin sa ating buhay sa ngayon. Ganito dapat unawain ang talinhaga ng huling paghuhukom. Ito ay hindi isang paglalarawan kung paano magaganap ang paghatol, kundi isang paanyaya sa mga nakaririnig nito na seryosohin ang mensahe ni Jesus na dapat tayong pumili at baguhin ang ating buhay. Paano mo haharapin ang hamon ng Ebanghelyo ngayon? Una, maging tapat sa ating mga ginagawa at iniisip, lalo kung ito ay pagtugon sa mga higit na nangangailangan. Ikalawa, tandaan na wala tayong maililihim sa Panginoon, kaya't laging dalisayin ang hangad ng puso at gawing hari si Kristo ng ating buhay. At ikatlo, maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at maging bukas palad sa pagtulong sa kapwa.